Energy crisis. Halos araw-araw, brownout sa amin. Pero kami, di namin nararamdaman. Energy crisis ngayon sa Pilipinas. Last month, halos araw-araw brownout sa amin. Mas mahirap pa nito, island kami. So, hindi kami nakakabit dun sa Luzon grid. Kaya, hirap itong probinsya namin ngayon sa kuryente. Pero in fairness, hindi ko nararamdaman. Pero sa ibang tao na taga rito sa amin, yung kuryente nila nawawala. Yung TV nila nag-o-off. Yung internet nila, wala. Kami, tuloy lang. Walang istorbo sa pamilya, walang panic na sandali. Pag nawala ng kuryente, walang restart din ng modem. Hindi itong isang malaking solusyon na kombinasyon siya. Solar system at home assistant. Yung dalawa yung puzzle piece ko na magkasama para hindi namin maramdaman yung brownout. Sa video na ito, pakikita ko sa inyo kung paano ko ito pinagagana. Gusto ko rin pakita sa inyo yung possibility ng magandang smart home. Kasi kung kaya namin, kaya nyo rin. May dalawang piece sa solusyon na to. Una, yung solar setup ko. Nung last video, nakita nyo na yung solar setup ko. Yan yung nagbibigay ng power tuwing wala yung grid. Kaya kahit brownout, may ilaw pa rin kami. Meron pa rin yung CCTV. May internet pa rin kami. Pero, paano malalaman ni Home Assistant kung brownout nga? Kasi yung solar, tuloy-tuloy lang yung output ng power niyan. Yan ang papel ni Shelly EM. Yung Shelly EM ko, naka-attach siya dun sa main power line ng grid namin. Binabasa niya yung voltage at yung power consumption ng grid namin. Pag nawala yung voltage at yung power consumption, alam ni Home Assistant. Pero, hindi rin pwedeng basta-basta sabihin na wala agad. Kasi minsan, nawala, nagkaroon ka agad. Yung saglit na pagkawala lang ng kuryente. Aminin natin, dito sa Pilipinas, madalas yun. Kaya, gumawa muna ako ng template. Pag bumaba yung voltage at power, maghihintay muna ako ng 2 minuto bago siya magde-declare na wala na yung grid talaga. Yan yung ginawa kong binary sensor para sa grid power status sa Home Assistant. Yung 2-minute na paghihintay na yan, bago natin sabihin na walang kuryente, yan yung nag-eliminate ng false triggers sa automation natin. Pag wala niyan, sa dalas pa naman ng pagkurap ng kuryente natin, madami yung false triggers natin. Ayaw pa naman natin yun kasi maraming maapektuhan na automations. Pag alam na ni Home Assistant na brownout ngayon, hindi siya simpleng patay lahat. May 4 na automations akong ginawa. Una, yung all brownout. Master automation siya. Para siya yung switch na nagsasabi na brownout ngayon. Maghihintay uli siya ng 3 minutes bago siya gagana. Ayaw ko kasi ng false triggers. Pag confirm na brownout, may notification sa phone ko. Tapos, siya na rin yung magti-trigger ng mga sub-automation. Yung notification, may magme-message sa akin na brownout kapag brownout talaga. Tapos, electricity return naman pag may kuryente na. Pangalawa, house brownout automation. May 2 water dispenser kasi ako sa bahay. Isa sa kitchen at isa sa master bedroom. Pinapatay niya tong 2 kapag brownout para sa pagtitipid natin ng kuryente ng battery. At saka, protection na rin siya ng water dispenser. Siyempre, yung solar battery natin may limit din yun. Pag walang kuryente, siyempre, kailangan natin tipitin yung kuryente. Yung 2 water dispenser, hindi naman yan essential pag walang kuryente. Pag bumalik yung grid, automatic binubuksan din kaagad ng automation yung 2 water dispenser. Pero may time condition. Tuwing waking hours lang siya, bumubukas. Ayaw kong bumubukas yung water dispenser tuwing hating gabi porket bumalik lang yung kuryente. Pangatlo, store brownout. Hinahandle niya yung store automation state at yung night light ng tindahan. At ito yung pinaka nakaka-conserve ng energy, yung store brownout lights. Pinapatay niya yung mga ilaw na hindi masyado essential pagka wala ng kuryente. Mga lights na dikit-dikit. Kasi yung ilaw namin, dikit-dikit. Mahaba rin po kasi yung tindahan namin. So, ang ginawa ko po, yung unang ilaw, yung kasunod na ilaw, patay. Yung kasunod na ilaw naman po, bukas uli. Tapos yung kasunod, patay na uli. Bale, alternate pong may bukas at patay na ilaw. Mas madilim ng konti, pero kahit papano, may ilaw pa rin po kaysa sa wala. Nakakapili pa rin yung mga customers ko. Pero, conditional din siya, tuwing store hours lang. Tuwing bukas lang yung tindahan. Pero pag holiday, hindi rin siya magti-trigger. Tapos meron pang fail-safe automation yan. Yung store check na automation. Itong automation na to, every 5 minutes, nagche-check siya.
Siya yung nagko-correct kung may namimiss yung mga brownout automations. Multi-layered protection. Masyado kasi akong sigurista. Hindi mo lang aasahan yung isang automation. In fairness, hindi perfect tong setup kong to Kaya bumili ako ng TP-Link P110 na plug. Isasaksak ko siya sa outlet na wala yung solar backup. Pag nawala yung power doon, second confirmation na brownout talaga. Sigurista talaga. Pero hindi kasi siya nag-integrate sa Home Assistant yung P110 ng TP-Link. Sinubukan ko lahat ng pwede kong gawin para ma-integrate siya. Pero nag-e-error talaga ayaw mag-integrate. Based sa pagre-research ko at nabasa ko sa mga forums, yung newer version kasi ng firmware, may bagong encryption kasi siya. So, hindi pa kaya ni Home Assistant. In fairness naman kay TP-Link, for security reasons din kasi yung ginawa nila. So, tinago ko muna yung P110 na plug ko. So, hopefully, in the future, kaya ko na uling ma-integrate yung plug na yon sa Home Assistant. Hindi lahat ng gusto kong gawin, kayang gawin kagad. Pero kahit hindi complete yung redundancy, gumagana pa rin naman yung core system. Masyado nga lang sigurista. Ito yung mga examples ko nung isang araw, nag-brownout na mga isang oras. Detected ni Home Assistant na brownout. Pinatay niya ngayon yung mga ilaw sa tindahan. Pinatay din niya yung water dispensers. Nag-notify din siya sa phone ko. Pumalik na yung grid. Lahat nag-notify uli sa akin. At lahat normal na uli. Walang nag-react sa loob ng bahay namin. Hindi din alam ng mga tao ko na nasa tindahan. Ang nakapansin lang, yung mga office staff ko. Nandun kasi yung ATS ng solar. Malakas kasi yung click nun pag lumilipat ng source ng kuryente. Wala ding na-disturb na trabaho. At yan yung punto nitong video na ito. Gusto kong ipakita sa inyo yung mga possibilities ng home automations. Lalo na pag brownout or may mga kakaibang nangyayari sa pang-araw-araw na buhay natin. Pag pinagsama-sama mo yung technology at yung automations, kayang-kaya nating itago yung brownout sa family natin. Hindi ko na basta-basta nararamdaman yung brownout. Sana kayo rin balang araw. Comment down below po kung anong setup yung pinaplano ninyo. Ako po si Daryl at ito ang Automated Pinas. God bless po.